Natanggap mo? Oo. Para lang may bala tayo pag nagkataon. Pero sana hindi natin kailangan gamitin to. Habang nagpapalit si Eleazar ay pinagmasdan niya ang bakas ng pananaksak ni Jaime sa kanyang dibdib. Agad niyang tinawagan si Divine para tanungin kung natanggap niya yung audio na pinorward niya sa kanya. Na agad sinabi ni Divine na nakuha niya na at pinaliwanag ni Eleazar na para may bala sila kung nagkataon na agad namang sinaad ni Divine na sana ay hindi naman aabot sa ganun na kailangan nilang gamitin ang ebidensyang meron sila. Umapela naman ang mga kasamahan nila Rafael sa gabinete dahil madaming nagkukestyon sa pag-appoint niya kay Senator Vera Cruz dahil mas angat ang pagiging businessman niya kesa ang pagiging politician niya. Nakinestyon din ng oposisyon ang pag-appoint sa kanya bilang bagong vice-presidente dahil mag-nominate lang ang pwedeng gawin ng Pangulo. Pinaliwanag ni Jaime na mako-confirm ang pag-nominate ni Rafael sa pamamagitan ng majority vote mula sa House of Congress na agad namang hiniling ni Rafael na magtiwala sila sa kanya dahil naniniwala siyang papasa sa majority vote ang desisyon niya. Nakangiti namang nagpasalamat si Senator Vera Cruz sa tiwalang binigay nila sa kanya na siya ang katunggali ni Eleazar noon sa pagiging Pangulo na planado nila ni Jaime na siya ang uupong vice-presidente kapag napatalsik na si Eleazar sa kanyang pwesto. Hiniling din ni Jaime kay Rafael na bigyan niya ng pardon ng isang miyembro ng GSX na matagal nang may kaso tungkol sa mga armas na agad namang inaprobahan ni Rafael at gusto niyang mapaniwala si Jaime na sinusunod niya ang lahat ng gusto niya para hindi niya mahalata ang pagtulong niya sa mga malonso. Nagulat naman si Eleazar nang may mga pulis na pumunta sa bahay nila kung saan inabot ni Chief Arana yung warrant of arrest for multiple corruption charge. Kaya mas nanggigil pa si Eleazar dahil sagad sa buto na ang kasamaan ng kuya niya. Masaya naman si Senator Vera Cruz dahil natupad na ang plano nila ni Jaime noong eleksyon na mapapatalsik si Eleazar bilang Pangulo na nagpasalamat ang senator na naging parte siya sa planong yun na sa umpisa pa lang ay vice-presidente na ang nakalaan na posisyon niya na inisahan nila si Eleazar na agad namang nangako si Senator Vera Cruz na gagawin niya ang lahat para hindi ma-disappoint si Jaime sa kanya na agad niya namang sinabi na sigurado siyang walang magiging problema sa tandem nila ni Rafael. Habang pinapakinggan naman ni Divine yung audio na pinasa ni Eleazar sa kanya, nagumamit ito ng headset para walang ibang makarinig. Noong gabing nag-usap si Eleazar at Jaime, ay nirecord ni Eleazar ng palihim ang sumbatan nila kung saan malinaw na inamin ni Jaime na siya ang sumaksak kay Eleazar at hinostage pa niya si Danica para lang mapasunod niya si Eleazar sa mga gusto niya. Binanggit pa ni Jaime na sana ay tinuruyan na niya ang kapatid niya na wala siyang kaalam-alam na planado ni Eleazar kung papaano siya makakakuha ng matibay na ebidensya para mapatunayang kriminal si Jaime. Hawak nila Divine at Eleazar ang tanging bagay na makapagpapabagsak kay Jaime at ilalabas nila ito sa tamang panahon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.